Thank you mga boss, maraming salamat sa suporta. Ito na pala ang wakas ng Magic Emperor novel. Pero wag kayo malungkot dahil marami ang hindi satisfied sa unang ending. Merong ginawang second ending ang author. Kung gusto nyo masundan ang pangalawang ending, mangyari lamang na ulitin nyo sa last part ng chapter 1320. Upang masundan nyo ang story flow ng second ending. Stay tuned sa mga upload natin. Hindi ko na patatagalin to, umpisahan na natin. Sinabi ni Gu Santong, hindi ba ikaw at ang makalangit na Ang makalangit na ano? Ano nga ba ang sasabihin ko? Napakamot ng ulo si Gu Santong habang lumingon kina Kiao at Sword Child. Ano nga ba ang ginagawa natin? Nagkatinginan sila, litong-lito, pilit inaalala ang isang pangalang hindi na nila maalala. Ngunit hindi nagtagal, nakalimutan din nila yon at nagalak na lamang sa muling pagkikita. Walang sinuman ang muling tumingin sa walang lamang kalangitan. Nanatiling malapit ang mga banal na hayop sa angkan ng Luo. Ang dating mga Sword King ay masayang nakikipagbiruan sa kanilang mga venerable, tinatawanan kung paano sila minsang kinatatakutan ng buong mundo, ngunit ngayon ay naninirahan ng payapa sa Luo clan. Tumawa lamang silang lahat, walang kamalay-malay sa bakanting puwang sa kanilang puso, sa pagkawala ng isang taong dati nilang nakilala. Ganoon din ang buong mundo. Naglaho si Zhu Fan sa mundong iyon, at kasabay niyang naglaho ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Makalangit na kataas-taasan, isa pang laban ng ahedres. Sa isang puting daigdig, nakaupo si Zhu Fan sa harap ng isang batong mesa na may chessboard, nakangiti sa seryosong Heavenly Sovereign. Napatingin sa paligid ang Heavenly Sovereign. Nasaan tayo? Sa mundo mo, sagot ni Zhu Fan. Hindi ba gusto mong muling likhain ang isang mundo? Ganito nagsimula ang lahat, walang laman. Kaya ilabas mo ang iyong imahinasyon at likhain mo ang anumang nais mo. Matamang tumingin ang Heavenly Sovereign sa kanya. Hindi ito ang gusto ko. Gusto kong bumalik sa Martial Emperor Continent. Iyon ang mundo ko. Hindi ka na makakabalik. Mahinahon ang tinig ni Zhu Fan. Binura ko na ang lahat ng bakas natin doon. Hindi ka kailanman umiral. Wala ka sa kasaysayan at wala ka rin sa alaala ng sinuman. Siyam lamang ang sinaunang sovereign. At syempre wala ring Steward Zhu. Napasinghap ang Heavenly Sovereign. Nabura mo ang mismong pag-iral ng isang tao sa mundo. Anong antas na ba ang narating mo? Hindi na mahalaga yon, nakangiting sabi ni Zhu Fan. Halika, maglaro tayo. Tahimik na naupo ang Heavenly Sovereign sa tapat niya. Sa pagkakataong ito, payapa lamang ang bawat galaw ni Zhu Fan. Walang lihim na estratehiya o panlilinlang. Hindi siya matalo ng Heavenly Sovereign, ngunit hindi rin siya kayang talunin ni Zhu Fan. Palagi lamang nagtatapos sa tabla ang kanilang laban. At iyon ang tunay na nakakatakot. Sapagkat ang sukdulan ng husay sa ahedres ay hindi ang manalo, kundi ang mapanatili ang ganap na balance laban sa iyong kalaban. Nanginig ang Heavenly Sovereign. Nahulog ang piyesa sa kanyang kamay habang marahan siyang umiling. Panalo ka. Tabla lamang. Kapag tabla laban sa isang tulad mo, ibig sabihin, panalo ka. Saglit siyang natahimik bago nagsalita. Maaari ba kitang tanungin? CJ. Ano ang landas mo? Punang pag-asa ang kanyang mga mata. Mula nang lumitaw ka, naramdaman kong iba ang tinatahak mong dao kaysa sa nakababata kong kapatid. Nakabatay ito sa damdamin ngunit kakaiba. Ano ba talaga yon? Ngumiti si Zhu Fan. Mas dakila ang kanyang pag-ibig, ang dakilang pagmamahal para sa lahat. Ang akin naman ay simpleng pagmamahal lamang sa mga taong mahal ko. Ang simpleng pag-ibig ay naging isang dao na nakatalo sa akin. Hindi ba ang lahat ng damdamin sa mundo ay nahahati lamang sa dakila at maliit? Napailing si Zhu Fan. Kayo ng siyam na sovereign ay naging masyadong matigas ang ulo. Ang mundo ay sumusunod sa sarili nitong batas. Ano pa ang malaking pag-ibig o maliit na pag-ibig? Damdamin ay damdamin. Nagmumula ito sa puso ng tao, wala nang iba. Iniabot niya ang isang sinag ng liwanag. Ipapakilala ko sa iyo ang isang paraan ng paglilinang. Nilikha ito ng mga mortal. Maaaring maliit ito sa paningin mo, ngunit ito mismo ang kulang sa inyong mga sovereign. Isang kisapmata lamang at lumipat ang kaalaman sa isip ng Heavenly Sovereign. True Self-Art ni. Mahinang bulong niya. Pagbabalik sa tunay na sarili, pakikiisa sa mundo ang tao, at ang langit ay nagiging iisa upang maabot ang dao.
Zufan, ikaw. Napatingin siya ngunit wala na si Zufan. Nag-isa na lamang siya sa puting kawalan. Ang pagsasanib ng dao ng langit, daigdig at tao ang world stage lampas pa sa Supreme. Nagningning ang kanyang mga mata sa pag-asa. Ngunit hindi niya nakita si Zufan, na nasa labas ng puting mundong iyon, hawak ang isang puting globo bago ito ihagis sa walang hanggang kadiliman. Sa paligid niya ay lumulutang ang napakaraming globo. May mga busilak na puti. May mga kulay abo. At mayroon ding may itim na tila wala ng pag-asa. Tahimik silang pinagmasdan ni Zufan. Pagkatapos ay itinuro niya ang ilan. Pof! Isa-isang pumutok ang 12 ng maitim na globo. Paumanhin, mahinahon niyang sambit, hindi ko kayo sinisira. Ang mga mundong iyon ay umabot na sa kanilang wakas at naging impyerno na. Ginagawa ko lamang ang tungkulin ng langit. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang kulay abong globo. Hindi pa dumarating sa wakas ang Martial Emperor Continent, ngunit papalapit na ito. Patuloy siyang naglakad sa walang katapusang dilim, pinangangalagaan ang mga mundong puno pa ng buhay at tahimik na inaalis ang mga mundong wala ng pag-asa. Lumipas ang 1,000 taon. Malaki na ang ipinagbago ng Martial Emperor Continent. Maraming bayani ang sumikat at nagtayo ng kani-kanilang mga puwersa. Kahit wala na ang Sacred Mountains na kumokontrol sa lahat, hindi pa rin nawala ang mga digmaan at alitan. Sa lahat ng puwersa, nanatiling pinakamakapangyarihan ang Low Clan. Dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa mga banal na hayop at sa mahiwagang Sword Sovereign na naninirahan sa kanilang angkan, walang sinumang nangahas na hamunin sila. Sa loob ng 1,000 taon, pinanatili ng Low Clan ang kanilang dangal at kabutihan. Hindi nila inabuso ang kanilang kapangyarihan at patuloy nilang pinangalagaan ang mga ordinaryong tao. Ngunit sa mundong ang lakas ang batas. Palaging naaapi ang mahihina. Huminto kayo. Ibigay ninyo ang inyong mga Spirit Stone. Hindi. Pambili namin iyon ng pagkain. Sa loob ng 1 luntiang kagubatan, 2 batang babae, 9 at 10 taong gulang, ang takbong-takbo habang walang sapin ang kanilang mga paa at puno ng dumi ang kanilang mga mukha. Bigla silang nadapa. Agad silang naabutan ng 6 na binatilyo na may masasamang ngiti. Hehe, saan pa kayo tatakbo ngayon? Tumayo ang nakatatandang kapatid at hinarangan ang kanyang bunsong kapatid. Huwag kayong lalapit. Nasa 8 antas na ako ng key condensation stage. Nagtawanan ang mga lalaki. Narinig ninyo? Natatakot daw tayo. Boss, nasa bone tempering stage tayo. Ang pinakamahina sa atin ay nasa 3 antas. Namutla ang magkapatid. Dakpin niyo sila. Ibenta natin sila sa bahay aliwan. Makakakuha tayo ng ilang dosenang Spirit Stone. Huwag. Nagyakap ang magkapatid sa takot. Ngunit biglang, tumigil ang lahat. Parang nagyelo ang 6 na lalaki. Hindi sila makagalaw kahit isang daliri. Kasabay ng marahang yabag, lumitaw si Zufan sa harapan ng magkapatid. Umiti siya ng banayad. Huwag kayong matakot. Hindi na nila kayo masasaktan. Napatingin ang magkapatid sa kanyang mabait na mukha at magalang na yumuko. Ano ang mga pangalan nyo? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Ako po si Xiaoyu, sagot ng nakatatanda. At ito po ang nakababata kong kapatid, si Xiao Shuang. Yuyu. Shuang Eng. Mahinang bulong ni Zufan. Iniabot niya ang kanyang kamay. Gusto ba ninyong sumama sa akin bilang mga alagad ko? Alagad? Nagtatakang tanong ni Xiaoyu. May makakain po ba kami? Ngumiti si Zufan. At hindi na kayo muling aapihin ni Numan. Nagliwanag ang mukha ng magkapatid. Talagang sasama kami. Binabati namin ang aming guro. Hinawakan ni Zufan ang kanilang maliliit na kamay. At sa isang kisap mata, naglaho silang 3. Nang makagalaw muli ang 6 na lalaki, napaupo sila sa lupa, litong-lito. Nasaan sila? Samantala, sa harap ng isang lumang kubo, tahimik na nakatayo si Chu Qingcheng, may banayad na ngiti sa kanyang mga labi. 2 batang babae ang nagbubulungan sa di kalayuan. Bakit kaya gustong manatili rito ng ating senior sister? Hindi ba mas magandang maglinang sa kalikasan? Siguro may hinihintay siya. Sino? Ako. Nagulat silang pareho sa tinig ng isang lalaki. Paglingon nila, naroon si Zufan.
Nino kayo? Kailan pa kayo dumating? Umatras kayo. Huwag kayong bastos. Malamig na utos ni Chu Qingcheng. Nang makita ng dalawang babae ang luha at pananabik sa kanyang mga mata, tahimik silang umalis. Napabuntong hininga si Zhu Fan habang lumapit. Lumipas na ang 1,000 taon. Kahit binura ko ang alaala ng lahat, ikaw lamang ang nakaalala sa akin. Alam kong ikaw ang may kagagawan noon. Dahil hindi na ako maaaring manatili sa kanila, mas mabuting makalimutan na lamang nila ako. Pero hindi kita nakalimutan. Marahil dahil dala ko pa rin sa puso ang mga luhang ibinigay mo. Tumango siya. Marahil ito ang kalooban ng langit. Akala ng lahat ay nagkatawang tao ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign upang hanapin ang kanyang sovereign path at pigilan ang kanyang kapatid. Ngunit ang totoo, hinahanap niya ang kanyang nawalang sentro ng damdamin. Tayo iyon. Qingcheng, ikaw ang sentro ng damdamin ko. Mahigpit siyang yakap ni Chu Qingcheng habang lumuluha. Kung ganoon, isasama mo ba ako? Siyempre. Pero saan mo ako dadalhin? Ngumiti ng makahulugan si Zhu Fan. Sa isang buhay na puno ng paghihirap sa tahanan ng ating mga alagad. Mga alagad? Nagtatakang tanong ni Qingcheng. Ano na naman ang ginawa mo? Ngumiti lamang si Zhu Fan. Gaya pa rin ng dati, pagiging isang katiwala ng buong mundo. Wakas. At dito na nga natapos ang kwento ng Magic Emperor. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento. Stay tuned lang, umpisahan ko na rin gawin yung second ending. Like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Muli, maraming salamat sa solid na suporta. Mag-ingat kayo lagi and God bless you all.